If you look at it all in a negative way, you'll never perform better. Kasi for me, failures are there, of course, to make you better. And if you fail, then thank God you fail. Kasi if you do not fail, you're not growing. Mic check, mic check. This is Avenue. This is Avenue, a space for me and you. Welcome to your new favorite podcast. Sapa. 1, 2, 3, go. Welcome to your new favorite podcast. This is Avenue, a space for me and you. And syempre, for this is episode 3. Kasama ko ulit ang aking girlfriend, which is Feb. Yay! And I hope napanood niyo na yung last episode, which is episode 2, na kasama ko si Ate Louise. That's a very good episode rin. Ang saya nung recording nun, and parang nagtsikahan lang kami. Parang nagtsikahan lang rin talaga kami. And for this episode, no, actually, napag-decidean lang rin naman talaga naming mag-record ng podcast kasi Why wala not? lang. Why Wala not? lang. Gusto lang rin namin. And actually, wala kaming pinrepare na outline for this. Pero we prepared a topic Yeah. na gusto lang namin pag-usapan. Gusto lang namin pagtsikahan. Ganon. Bali ano to? Spontaneous episode. A very spontaneous episode lang rin. Kaya very chill episode lang rin. So, I hope mapakinggan nyo lang, makakinig kayo ng mabuti sa kung ano man yung pag-uusapan natin. Kasi syempre, kasama kayo dito. Yeah. Para kayong hidden tropa. Sabi nga ni Shang, kasi napanood niya episode 1. So sabi niya parang, nanonood daw siya. She's from abroad pala. Nasa abroad pala siya. Nasa Dubai. And Shout out. shout Nabanggit mo na eh. Ay, sorry. Ayun, sabi niya, parang, nung nag-DM siya sa akin sa IG, sabi niya, para daw siyang kasama sa chikahan natin nung episode 1. So, yan. syempre, TV, malaki, ganyan. Tapos siya lang mag-isa sa sala. That's the goal naman of Avenue, to include you in In our every talk. episode. Yep. Kaya nga, it's a space for me and you. Ayan. So, siguro, introduce natin yung topic natin, yung pinakang topic natin for this episode, which is facing failures. Yeah. And failures, basically, siguro yun muna, no? I-describe muna natin. Ano bang klaseng failures yung pinag-uusapan natin? Ano ba yung definition ng failure? For us lang. For us lang ba? Kasi baka mamaya literal failures na hindi naman pala sakop ng usapan natin. Pero anong klaseng failures bang pag-uusapan natin? Failures In life? in life, mga decisions, ganyan. Ay, mga nag-fail mong decisions. Mga nag-fail nating decisions, nag-fail natin expectations. Okay, that's good. Ganon. Pwede naman. Pwede yun. Ayan, facing failures. Pero siguro, no, ang negative kasi talaga ng tingin sa sa failure. Siguro, doon na lang natin umpisahan agad sa negative look ng mga tao when it comes to failures. Siguro, dahil dun sa perfectionist ang ibang tao. Ang ibang sa mindset. tao, sa mindset rin talaga nila. Pero ikaw ba? Anong tingin mo sa failures? Buto ko good. Ito talaga. Tatanong lang, sasagot rin naman ako eh. Failures. Parang kasi nga siya eh. For me, ang failure, parang two-faced palagi. What do you mean by two-faced? Doble cara, ganun. Dalawang mukha. Tinagalog mo lang. Explain. Anong meron? Bakit siya two-faced for you? Two-faced kasi hindi lang siya pwedeng maging negative. Meron pa ring positive side ng pag-fail natin sa mga decisions, ganyan. Yeah. Tama Diba? naman. Kasi parang that doesn't mean naman na nag-fail ka. Failure ka agad. Yeah. Diba? Yo. Yo. Yeah, pero tama naman. Diba? Kasi for me naman, yung failure basically for me, it's part of progress. Yeah. Kasi you wouldn't know what success feels like if you didn't feel yung failure. Hindi mo alam mo yun, parang hindi mo malalaman kung ano yung maliwanag kung hindi mo naman na-experience yung madilim. Yeah. Ganon. Parang So, hindi mo mafe-feel na nagsasucess ka kung hindi ka magfe-fail.
Yeah. Parang, Diba? ganun lang rin yun. Ganun siya. Ganun lang yan. And that's the end of this podcast. Hindi pa. Akala ko yan eh. Siyempre, papalalimin pa natin yung failures. Okay. Ano Akala ba ko yung... tapos na eh. Hindi pa. Grabe ka naman eh. Ang bilis. Para 5 minutes episode, gano'n. Hindi naman gano'n spontaneous. Okay, sorry. Kumbaga, siyempre, we know na yung definition ng failures for us. Diba? Oo. Nagalit Nagtatanong na. ka ba? And we know that yung definition ng failures para sa atin. So, my question is, dito lang to Go. hindi ko sinulat. Yung question ko, sa buong existence mo, sa buong existence, sa buong existence mo, ano yung pinaka sa tingin mo, wait lang, tama ba yung Tagalog ko? Okay lang yan. Wait lang. Ano yung pinaka sa tingin mo yung failure na nangyari sa'yo na nagkaroon ka ng sobrang growth? Ganun. Paano ba? Ang dami. And we'll be right back. And then. Hindi, ang dami kasi. So, hindi ko ma-pinpoint kung ano yung top 1. Ano yung top 1 doon? Random. Kahit alin doon. Siguro, malaking factor yung past relationships. Malaking factor yung past relationships. Open naman tayo sa ganung usapan. Yes. Sobrang laking factor sa akin ng past relationships. Kasi, ang impact niya, it's not just on the personal side of things na, wala, nasaktan ako, ganun. Hindi lang siya ganun. Yung nag-end yung relationships, ganun. Hindi lang siya ganun. More on the social side rin na-include pati yung family, yung friends, ganun. So, malaking factor rin yun para sa akin. And, Teka lang. Before you go to, comfortable ka naman na pag-usapan? Naman. Okay. Ano yung sinasabi ko? Nakalimutan ko tuloy. Family, friend, social... Pero, hindi ko, tinatamad na ako ikwento lahat yun. Ayoko na ikwento lahat yun. Pero, not on the specifics, pero ang pinakang perspective ko when it comes to that past failure, when it comes to my relationships, siguro is that sobrang thankful rin ako. Na na-experience ko yun. Kasi I wouldn't learn that much. Sobrang dami ko natutunan, promise. Hindi lang, even dun sa mga bagay na even dun sa mga tao na hindi kami nag-develop talaga in a relationship, yung parang into a formal relationship. Dating. Even dun sa mga dating stuff. Even dun sa mga dating na na tao lang, hindi kami nag-proceed to the next level. Sobrang dami ko pa ring natutunan. Hindi dahil sa kanila. Hindi dahil sinabi nila sa akin kung anong lesson na yun. Pero ang dami ko natutunan sa sarili ko na dapat pala hindi ako ganito. Parang ganun. Dapat pala you know what I mean. You know what I mean, di ba? Dapat pala hindi ko 'to masyadong ginawa. Dapat pala, alam mo, more on realizations na marirealize mo lang talaga after what happened. Yeah. Gets? Parang, nangyari siya, tapos tsaka ka lang magkaka-realization kapag medyo nag-tone down yung mga nangyari. Tsaka, ang dami kong, specify ko kung ano natutunan ko. Basically, ang pinaka natutunan ko nun is to take care of yourself more. Muna before proceeding in a relationship. Kasi, parang palagi ko naririnig yan sa'yo. Dapat lang. Hindi, kasi before you enter a relationship, ang pinakang standards ko dyan is that you have to love yourself more than enough that love overflows and pwede mo na siyang i-share sa iba. Kasi if you don't love yourself well enough, tapos pumasok ka sa relationship, you'll keep searching for that love from someone else. Yeah. So, basically, sino mahihirapan? Unang-una ikaw, pangalawa yung partner mo kasi hindi mo naman talaga you fully love yourself. Diba? So, ang pinakang priority, for me lang rin naman to, ang pinakang priority mo dapat muna is self-love. Yeah. Parang siya? Parang naging content mo to.
Yung, alam mo yung Day 30 challenges? Project 30. Project 30. Oo. Alam ko meron day, ano ba yun? Basta, Huwag mo naalalahanin something. ko Basta ng day- yun. 30 Na-content nga yun, niya na ang yun. dami. Na-content niya yun. Ang dami nun eh. Wala, naalala ko lang dun sa sinabi Pero mo. isa yun talaga sa mga pinaka na best pa, no? Sa mga best na lessons na natutunan ko when it comes to my past experiences. And after that, syempre, after learning comes application. So, in-apply ko talaga yun. Self-love, gym, gano'n. Takbo sa takbo sa Congress. Oo, takbo sa jogging ng alas 4, gano'n. Basta lahat ng pwede kong gawin. Lahat ng magpapa-recover. Lahat ng magpapa-recover sa akin, ginawa ko rin talaga. Yung mga kaya kong gawin. And, syempre, that failure, hindi siya negative eh. As of now, I can see that those were really not failures that made me feel negative. Those are failures that made me feel more of myself. Failures that built what I am right now. Failures for growth. Ganun. Failures for growth. Diba? So, ayun, balik ko naman yung tanong sa'yo. Sa'yo ba? Wait lang. Sabay pa kami. Go. Gaya, Meron niyo kaming uminom. nakakainis. Failures. Bawal na yung relationship, nasagot ko na eh. Uy. Char. Ibang relationship naman. Ano? Feeling ko, ang paano ba? Failure ba siya? Mali ko. Ano yun? Wait lang. Ay, iko-contemplate ko lang ng konti. Sige, habang nagko-contemplate ka, no? Sige. Siguro this is the best time to promote kung anong sinisimulan ng Avenue ngayon. And I believe by this time na nag-release tong episode na to is nag-official launch na ang Avenue Coffee. Where every story begins. And kapatid siya ng Avenue Podcast. kapatid siya ng Avenue Podcast. A space for me and you. Yes. And this is the Avenue Coffee. No? Pwede, okay lang pakita. Yes. This is Go. the Avenue Coffee para lang magkaroon kayo ng glimpse kung ano nga ba ang pinaggagawa namin dito. Ano? And basically, nag-official launch na kami by this time. Avenue Coffee. Marami kaming flavors. You can check out our page, our Facebook page. Ang title niya is Avenue Coffee. And, actually, makikita niya siya, like, you can type AVN, like, what you can see here. AVN. Coffee. Yeah. Pero, ang pronounce niya is Avenue pa din. Syempre. Kapatid nga ng Avenue pa rin. Podcast eh. Avenue Coffee. You can check out yung Facebook page namin. Nandun yung menu. Also, Instagram page. Andun rin yun. Probably by now, nandun na yung menu. Andun na yun. Syempre. So, proceed tayo, no? Ayun. Actually, for me, yung failures na, I guess, made me grow, ganun, is very related with Avenue Coffee. Ayun. So, siguro actually si Noel, very familiar na sa ugali kong ganito, na kapag feeling ko magfe-fail ako, andun yung hesitation agad. Okay. Diba? Like, yan, baka magganito, ganyan. Sorry, naubo ako, guys. Wait lang. Sa susunod na guest ng Avenue, huwag kami mag-alala, lilinisan ko po yung... Lilinisan, pasensya na. Spontaneous kasi. Okay. Ano ba? Sorry. Go ahead. What about Avenue Coffee? Yan. Yung Avenue Coffee kasi, it was really like a long-term dream for me. Parang hindi pa kami ni Noel, meron akong plano talaga to put up a coffee shop, ganyan. Tapos, Hilig niya kasi talaga yung magkape. yes, I am an addict to coffee. Addict. Addict sa'yo. Uy. Go. Pero ayun nga. So, na-pushback siya nung na-pushback. Parang, hindi pa kami ni Noel. Ando na yung plano. Tapos actually, dapat magsa-start na ako. Kailan?
way back. Shems. Basta parang senior high. Andun na yung... Ay, hindi mo alam to. First time ko kasi share to. Hindi ko Even my maalam. friends, hindi rin nila alam. First time to. So, parang senior high. Andun na yung, sa akin, andun na yung urge na, simulan ko na kaya. Ganon. Simulan ko na kaya. Kasi, yun nga, very, very hilig ko ang coffee. Shout out to my mama. Kasi, siya ang nag-introduce talaga sa akin ng coffee. Pero ayun, parang, naging failure siya for me kasi, hindi siya totally na-delay, pero nawalan ako ng lakas ng loob. Yan. Parang, para kasing, hindi ko alam kung sino yun. Pero, may isang tao sa akin na nagsabi, sorry goldfish memory So, hindi ko talaga matandaan. Parang, ba't ka mag-start? Ano bang meron ka? Go. Okay. So, may ganong parang sa akin, for me, parang, ouch, ang sakit. So, parang, for me, that is like a failure na dapat mag-i-start na ako Yeah. Okay. Get so, discouragement, ganyan. So, for me, nag-fail ako with that. So, sinet aside ko yung dream ko for a coffee shop. Tapos, years have passed, ganyan, nag-college. Mas lumala ako magkape, ganyan. Tapos, kung alam nyo lang, pinapagalitan ako ni Noel sa intake ko ng kape sa isang araw. Tapos, ayan. Nung third year, nag-start ako mag-work. Okay. So, BPO industry, ganyan. BPO company. Tapos, tuwing may nadadaanan ako na parang mini coffee shop lang siya. Tapos, andun na naman yung urge sa akin na, what if simulan ko kaya ngayon? Hanggang ganun lang. Lumalabas-labas lang talaga siya. Kasi that is a dream for the little Feb na magkaroon ng coffee shop, ganyan. Kasi nga, wala, yun yung gusto ko. Yun talaga yung gusto ko. Tapos, pag nadadaanan ko yung mini coffee shop na yun, hindi ko na maalala yung pangalan. Basta around Commonwealth something. Kasi doon bantay yung work ko dati. Nandun na naman yung, what if simulan ko kaya? Mga what if na yan. Puro what if lang ako. Tapos, hanggang sa, okay, egis na ulit, ganyan. Kasi, hindi kaya ng time, hindi kaya ng ganito, hindi kaya ng ganyan. Push back ulit. So, dun ko na-realize na yung failure for me, mas nangyayari siya kapag nade-discourage ako. Okay. Yun. Ganun siya. May ganong factor pala. Meron. For me, talagang factor. Siguro depende sa tao, pero ang lalaka kasing mag-overthink kapag yung discouragement agad. Okay. Alam ni Noel yan. Siguro let's dive deeper mamaya dun sa topic na yan. Overthinking kapag nagkakaroon na ng failures. Ganon. Let's dive deeper to that topic. And syempre, we'll take a short break to check the camera. And we are back. welcome back to Avenue. Andito na ang pacing failures. Hindi nag-record yung camera. So, mamaya makikita nyo lang po ay stickman namin. Anong mamaya? Ay. Kanina pala. Sorry. Tumigil yung recording ng camera namin. Pero, ngayon, sana hindi tumigil. Kasi Facing failures. Isa lang yung camera ngayon. So, facing failures. Okay lang yan. Pakinggan nyo na lang. This is a podcast naman, not a movie. Pero, siguro, before we continue to the last with the last topic in mind, promote ko lang ulit kasi hindi ito nakita kanina. So this is nag-launch na kami ng coffee namin, which is yung Avenue Coffee. Ito siya. Baka hindi nyo nakita kanina kasi nag-stop nga yung camera. 2 minutes lang yung na-record. 2 minutes lang yung na-record. So this is Avenue Coffee. Ito yung one of our flavors. This is Hinay lang. Which is the Spanish latte. And this is 250 ml. Ang 350 ay ganito. Ganito siya kalaki. Kaso nakahubad pa siya, guys. Wala pa siya. And this is the 350 ml. This is the 250 ml. And that is very affordable. Yeah. Super, like, quality coffee. Yeah. Pero cheap price. Yeah, makikita nyo yung menu namin sa Facebook page. Facebook and Instagram. Search AVN Coffee. Yeah.
And so, Yan. dighay ako. And so, let's continue. No? Ano yung napapag-usapan natin kanina? Facing failures. Overthinking na. Andun na tayo sa overthinking. Dun sa part na parang pag nagkakaroon ka ng failures, of course, makaka-overthink rin yun talaga. Kasi, well, kwento ko lang rin saglit. Kapag ako kasi, nakaka-face ako ng mga medyo malalalang ng medyo masakit sa damdaming pagkatalo sa buhay. Ganyan. Paano sakit? Medyo masakit sa damdaming pagkatalo sa buhay. Of course, napapaisip rin ako sa sarili ko, what could have I done better? Tama ba? Tama ba yung grammar ko? Tama. What could have I done better na magpapapanalo sa akin dapat? And, alam mo yun, minsan napapa-overthink rin talaga ako. Dun sa classic na quote na pang sa mga heartbroken, am I good enough? Hindi to relationship hindi lang relationship wise. Pero on any other failures, minsan napapa-overthink. Hindi lang pala minsan, madalas napapa-overthink rin ako. What could have I done better? And am I good enough? Kasi alam mo sa sarili mong ako pala. Alam ko sa sarili kong may ibubuga ako eh. Siyempre, may yabang rin naman ako eh. Alam ko sa sarili kong may ibubuga ako eh. Pero, mapapatanong rin talaga ako, ba't ganun? Bakit hindi nangyari yung gusto ko? Siguro, dun papasok yung, expectations. Yeah. Masyado nating nilulubog yung sarili natin when it comes to expectations to the point na, well, pag hindi nangyari yun, edi lugmok. Lugmok talaga. Pero, when it comes to overthinking yung mga failures natin, ikaw ba, ano mang statement mo for that? Or ano yung ginagawa mo to overcome? Nagrarant sa'yo. Okay. And then, eto, no joke, no filter. Kapag nag-overthink ako, not just because boyfriend ko si Noel. Wala dun, I mean, may ambag yun, pero si Noel, safe space ko kasi siya. So, whenever na may something akong dapat pagdesisyonan at ina-overthink ko ng malala, siya talaga takbuhan ko. Like, ganito, ganyan. Tapos tinatakbuhan ko rin siya. Char. Joke lang. Joke lang yan sabihin nyo. Nagawa nyo pa kami ng issue dalawa eh. Pero ayun nga. Pero si Noel talaga yung takbuhan ko when it comes to ganyan. Kasi, paano ba yun? May trait si Noel na kapag nagkwento ka sa kanya, very open siyang makinig. Very good listener si Noel. At the same time, kapag kailangan mo ng logical reasoning, madami siyang masasabi sa'yo. Pero, kapag kailangan mo lang ng, alam mo yon, someone na makikinig, mas magaling siya doon. Magaling si Noel makinig. Alam niyo secret doon. Huwag kayong sumagot. Oo. Huwag kang re-rebat. Huwag kang re-rebat. Oo. Hayaan mo mag-type. Hayaan mo. Joke lang rin naman. Pero ayun nga. Parang, ganun siya. Pero, ang hindi nyo lang alam, grabe din to mag-overthink. Oo naman. Sobra. So, kung anong nakikita nyo sa kanyang, yung yabang, yung yung kulit, yung harot ni Noel, once na nag-overthink yan, parang halos same tayo ng nagiging state kapag nag-overthink. Ganun rin diba? Naman. Kasi overthinking kills the opportunity minsan. That's a good point rin. Kasi ino-overthink mo nang ino-overthink, tas wala ka namang ginagawa. Analysis paralysis. Yun nga, analysis paralysis palagi. Pero for me naman, when it comes to overcoming yung ang pinag-usapan natin? Overthinking na. Yung overthinking. When it comes to overcoming that aspect in me, kasi ako
risk taker. Uy, episode 1. Oo. Ano nga na, episode 1. Episode Risk taker kasi ako eh. Gusto ko sumusugal talaga sa mga bagay na alam kong soon enough, merong potential tong mag-benefit rin for me. And usually, hindi ko alam kung paano ko na-overcome yung mismong overthinking. Pero bigla na lang kasing nawawala. Siguro malaking bagay doon yung pagkakaroon talaga ng safe space. Katulad nga ng sabi ni Feb. Kasi for me, syempre safe space ko rin naman si Feb. Nag-share rin talaga ako sa kanya pag nagkaka-overthinking, shitty waps ako, ganun. Tapos usually, aside from sharing, openly sharing. I mean, openly sharing talaga. Yeah. Hindi yung may tinatago kang wala kaming ganun. May tinatago kang aspect na ayaw mong i-share kasi masasaktan yung pride mo. Not like that. Kasi dati ganun ako. Filtered yung pag-share. Kasi ayokong mahusgahan ako. Pero na-realize ko kasi soon enough, dati pa to, na-realize ko kasi soon enough, if I'm not gonna share with you kung ano talaga yung pinaka nararamdaman ko, pinaka iniisip ko, if I'm not gonna openly share everything to you, anong purpose? Anong purpose ng pag-share ko sa'yo? Kung ang inaalala ko lang is pag sinare ko tong isang bagay na to, baka masaktan yung pride ko, nahusgahan mo ko. So, anong mangyayari? Mas madadagdagan yung iisipin ko. Pinadagdagan mo pa yung overthinking ko, di ba? Kumbaga, niloloko mo lang yung sarili mo. Oo. Di ba? At the same time, niloloko mo lang din yung pinag-sharean mo kasi hindi mo naman sinashare lahat. Di ba? Basically, inaano mo lang yung sarili mo doon. Parang, tinatry mo na mag-share to someone hoping that it will help you. Pero, rather than helping you, instead of it becoming a help to you, anong nangyayari? Mas nadadagdagan pa yung iniisip mo. Kumbaga, imaginein mo, yung lata, yung easy open, tapos pag binuksan mo, may takip ulit. Parang ganon. So you're sharing, pero you're not really sharing. Pero, ganon siya. Pero sa ganito klaruhin natin. When you're sharing, share to someone you really trust. Share to someone you really trust talaga. Alam mo yung trustworthy na yung kahit anong mangyari, talikuran ka ng mundo, hindi niya sasabihin kung anong sinabi mo sa iba. At saka another thing, share to someone who can listen. Kasi na-notice ko lang rin, no? Dati share ako ng share kahit kanina. Friendly person ako dati. Pero na-realize ko lang. Friendly pa rin naman. Friendly pa rin naman. Pero na-realize ko rin kasi, it's a big waste of energy. It's a big waste of energy na i-share mo lahat ng problema mo sa lahat ng kaibigan mo. When you can choose, siguro, some of your very trustworthy friends that doon ka mag-share. Kasi minsan, yung pinapag-sharean mo, pero, may add ako doon. Go. Before you share to someone, syempre kailangan mo muna mag-ask if is it okay to open up or is it okay to vent out. Kasi baka mamaya wala silang energy to listen for that. Parang hindi sila ready mentally or physically or emotionally. Kasi sometimes when we share, parang minsan kasi iniisip lang natin na hindi, ang bigat gusto ko siyang i-share. Gusto ko siyang ganito, ganyan. Pero, sana iniisip din natin before we share, yung nararamdaman din nung pagbabagsakan nung emotions nyo. Kasi sometimes, yes, people do listen. Pero, alam nyo yun, mahirap makinig kapag may nararamdaman ka din. Meron silang capacity rin na pag na-reach siguro yung limit na yun, baka sila rin naman yung sumabog. I want to share this. Meron akong kaibigan, si Arian Bernardo. Hi! Hi, Vivi! Isa to sa mga sinabi niya rin talaga sa akin and sobrang nagustuhan ko to. On the other side to nung sinabi mo na kapag mag-vent out ka, siguro ask the person mo na, is it okay to share something to you? Is it okay to rant? Ganon. Okay lang ba yun? Alam ko si Eri ang nagsabi nito. Or siguro nakita ko to sa Facebook. Basta, napag-usapan rin namin to na Eri. Sabi niya, if, kunyari, may nag-ask sa'yo, is it okay to rant? Ganon. Is it okay na mag-vent out sa'yo?
ask her or him or kung ano mang gender Basta niya. siya. Ask mo I-ask siya. mo muna siya. Are you looking for someone to listen or for someone to respond with advices? Parang ganun. Kasi usually, syempre, usually ang kailangan ng tao, minsan makikinig. Minsan, yung magbibigay mismo ng advice. So, pick one. Oh. Pick one doon sa dalawang yun. Kung ano ka ba doon? Ano ka ba doon? Tanungin mo yung mag-share sa'yo, do you need someone to listen or someone to give you advice? Ganun. Kasi kapag nag-advise ka tapos di naman nila kailangan ng advice, anak ng tinapa, mabubuisit lang yun sa'yo. Baka mabuisit lang sila sa'yo. Diba? So, instead of helping the person, ano pa nangyayari? Mas napalala lang ata yung condition niya. So, be careful. Add ko doon. Siguro, yun nga, sabi ko kanina, na yun nga, parang ask mo kung someone to listen ba yung kailangan niya or someone na mag-a-advise. And ask, sometimes, doon naman sa makikinig at magbibigay ng advice, i-ask nyo rin kung anong advice ba yung kailangan niya, logical ba or alam mo yun, or yung more on emotional or yung comfort yung kailangan. Kasi sometimes, I experienced this. Parang naghihingi ako ng advice. Tapos, binigyan niya ako logical reasoning. Ganun. So, hindi ko kailangan ng logical reasoning by that moment. Ang kailangan ko, someone to comfort me. So, yeah, it helps. Pero, hindi kasi yun yung kailangan ko. So, parang, naset aside ko yung binigay niya sa akin. So, ganon. Okay. May ganong part din sa part nung nakikinig or mag-a-advise na hindi palaging kailangan logical yung ibibigay mo sa kanya. Minsan, the people need some comfort lang for the meantime, ganyan. Tapos, kapag mas okay na sila, mas open na sila, mas kalmado na yung utak nila, yung state nila, then tsaka natin siguro pwedeng pasukan ng logical advices, ganyan. Huwag ka kasing gano'n. Pero, siguro ang napunta na yung usapan natin to mental health somehow management rin. Kasi it falls then with failures. Oo, diba? Malaking bagay rin yung failure when it comes to affecting our mental health. Pero disclaimer lang na we are not professional experts. Hindi kami experts. It's between or basta based lang siya sa mga na-experience din namin. Of course, with the people na kilala din namin na nasa part ng mental health advocates, ganon. Parang it's only how we manage it ourselves and not on hindi namin ko pinipilit na sundin tong mga to. But that doesn't mean na alam mo yun, parang that doesn't mean na we know things na hindi na namin siya na experience. Yeah. Of course, we still experience those instances, ganyan, mga happenings. Pero, we grow. Yeah. We grow. Okay. Siguro, ngayon, i-switch naman natin yung usapan natin. Kasi napunta tayo sa overthinking eh. Napunta tayo dun sa effect ng failures, which is overthinking on yourself. Yeah. Ngayon, siguro i-switch natin. Ano ba yung dapat maging mindset talaga natin when it comes to facing failures? Ano ba talaga dapat yung mismong perspective natin pag tiningnan natin or pag naka-experience tayo mismo ng failures? Pero before we answer that question, we're gonna have a small break. Yeah. Magbabalik ang Avenue. And we're back. Hindi ulit nag-record yung camera. Yeah. So, stickman ulit yung makikita nyo. Yeah. So, siguro, apology na lang for the inconvenience. Audio lang ang napapakinggan nyo most of this podcast. Yep. And, well, kasi na-relate sa topic namin, facing failures. Ayan, nag-fail yung camera. Bad trip. Pero, siguro, pasok na natin yung usapan, no? Pasok na natin yung usapan. Ano ba dapat yung maging perspective natin sa nag-fail na camera? Yan. Mauna ka na. Kasi siya yung very stressed kanina pa. Oo, kasi ako medyo may pagka-perfectionist. Hindi medyo ba eh.
Hindi Hindi, medyo. pero most of the time, may pagka-perfectionist rin kasi ako na gusto ko talaga quality. Quality yung mga, for example, yung mga ilalabas kong videos, yung ilalabas kong music. Gusto ko talaga yung tipong sa sobrang perfect niya may iyak ako. Yun yung standards ko. Yun yung standards ko for a perfect content para sa akin. No? And by the way, phone camera nang ginagamit namin ngayon kasi medyo nai-stress yung camera namin isa. And well, for me, ano ba dapat ang maging perspective ko dito sa kamerang to? Dito sa failure na episode na to. Hindi naman siya Wait lang. failure. To Yan talaga? mo pa. I-explain ko pa. Okay. Ay, nako. Sige. Ano ba dapat yung maging perspective ko when it comes to this kind of failure? Is that it doesn't really need to be a failure ng buo mismo. Kasi ano ba nag-fail dito? Yung camera. Yeah. Camera lang. Camera lang. Ang tanong, nag-fail ba yung audio? Nope. Nope, tuloy-tuloy yung audio. Yeah. And as of now, meron tayong isa pang camera which is yung phone recording. Yan. So, ano ba dapat maging perspective ko dito? Well, for me ngayon, ang iniisip ko na lang is that mareremedyohan naman eh. Yeah. May magagawa naman ng paraan eh. May magagawa naman akong paraan dito. Kaya nga lalagyan namin ng stickman eh. Magdadrawing si Noel ng stickman namin mamaya. Hindi, pero yeah, ano ba dapat na maging perspective ko when it comes to this kind of errors in life? Ganun. Siguro for me, it's also a learning experience eh. Kasi now that I've experienced na nag-error pala yung isang camera namin, kailangan ng sasalo. Kailangan pala ng sasalo. Kahit phone video man yan, okay lang yun. Yeah. Basta meron. Pero ang pinakamahalaga naman dito, of course, is yung audio. Audio. And siguro, let's make it general sa buhay talaga. Ano ba dapat maging perspective ko dito? The same thing. It's the learning experience. Kasi, ganito, what if we look at things in a pessimistic way, in all negative ways, kapag yun ang laging titingnan natin, what do you expect will happen dun sa mismong ginagawa mo sa buhay mo? Kung Negative din. Negative din, of course. Pero ano bang ina-expect mo talaga na performance sa'yo? When it comes to that, diba, pag kunyari, puro pessimistic ways ang tingin mo sa buhay, lahat ng failures, you're gonna be disappointed at things. Of course, normally, madidisappoint ka talaga sa mga bagay-bagay. Pero if you look at it all in a negative way, you'll never perform better. Nakikits niyo ba? Hindi ko alam kung it makes sense. It makes sense. Pero, yeah, if you look at it all in a negative way, you'll never perform better. Kasi for me, failures are there, of course, to make you better. Yeah. To make you better. In general na yun. To make you better. Kasi once you experience failures, once you experience yung mga magpapa-disappoint sa'yo, yung mag-fail ng expectations mo, once you experience that, next time, you'll know what to do next. You'll know kung ano ba talaga yung dapat mo pang ginawa. Yeah. Kasi, eto sasabihin ko na lang ulit. Kapag walang failure ang buhay, kapag wala kang na-experience na masama sa buhay mo, pucha, boring nun. Boring nun, literal. Puro success ka. How can you know true success without experiencing true failure? Yeah. Diba? Once you reach the rock bottom, there's no way but up. Diba? So, just, for me, fail and fail. Fail until you succeed. You try until you succeed. Mukha nyo. Joke lang. Pero yeah, that's a good, that's a good parang motto na whatever happens, whatever failures, it's okay. Talaga. Kasi, for me, siguro hindi pa naman ako ganun katanda sa Kuya. To say this in that kind of manner. But I've experienced a lot of failures na rin naman, ganun. I'm sure you do.
Diba? Lahat naman tayo we've experienced a lot of failures and minsan marireach na natin yung rock bottom talaga eh. Yung tipong Binato ka ng mag sa ulo. oo. I know na na-experience yun na siguro to. Yung tipong na isip mo siguro sa sarili mo na, hala, puro failure yung na-experience ko sa buhay ko. Parang ano na to parang mali na to Parang, alam mo yun, all the disappointments, malalaglag bigla sa sa'yo. Malalaglag bigla lahat yun sa'yo. And then you will feel na, should I still get back up? Parang ganun. Tatayo pa ba ako? Is there still a reason to continue? Ano na yun siguro papasok na sa midlife crisis or kung ano man. Existential crisis Existential crisis. Papangon pa ba ako or what? Siguro minsan dadating talaga tayo dun sa ganong point. Pero I believe that is rock bottom. That is rock bottom for me. That is rock bottom. And once you're in the rock bottom, once you're against the wall, there's no way but forward. There's no way but up. So, for me, sayang buhay Sayang buhay, sayang oras. Yun yung pinakang point ko lagi. Yun yung pinakang sinasabi ko lagi sa sarili ko. Sayang buhay. Sayang buhay na the average lifespan of a person is, well, of a Filipino pala. Of a Filipino is 65 ata. Research nyo na lang. 65 years old. So, guess what? Kung ilang taon na ako ngayon. I'm 22. Tama, 22. Turning 23 by this November. Yeah. So, imagine, 65 minus 22. That is... Sige nga. 65. 65, 63, 53, 43 years? 42, 43 years. 43 years. I only have 43 years. Not hopefully, to live. To live. Because that's the average lifespan of a Filipino person. So, imagine, in that 43 years, ano bang gagawin ko? 'Di ba? In that 43 years, should I still stay down? Should I stay on rock bottom when there's a lot of spaces sa taas? Yeah. And siguro yun yung nagmamotivate sa akin na once I leave this place, once I live this life, I want to live a legacy. Kasi syempre, kaya ako nga sinimulan tong podcast na to kasi somehow, gusto ko pag nakaalis ako dito sa mundong to, gusto ko may maiiwan man ako kahit paano. Merong babalik-balikan. Meron babalik-balikan na kahit hindi sumikat si Noel Kaliwara, meron siyang iniwan para pakinggan ninyo. Meron siyang mga iniwan na podcast, na kanta para mapakinggan ninyo. And kung pagbigyan man ng tadhana na sumikat nga si Noel Kaliwara, I'm very grateful kasi mas marami ang pwede nating ma-impluwensyahan with this kind of mindset, with this kind of space. I hope na safe space na nabibigay ng avenue para sa inyo. And dami ko nang dinaldala. medyo nagdire-diretso ako doon. Pero yeah, for you ba? Parang ano ang dapat na perspective para sa iyo when it comes to failures? Coming from a pessimist person dati. Yan. Kasi guess what? Sobrang pessimist ko noon nung hindi pa kami basta before Noel era. Pero yeah, kasi to be honest, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung growth ko ngayon, ang laking part ni Noel doon. Kasi, roar. Kasi parang he changed the way I see life. Yung perspective. Lagi ko sinasabi sa kanya to na he changed the way I see life. Na yung perspective ko dati na, ayun nga, kasi ganun akong tao, na kapag nag-fail ako, sobrang nade-discourage ako. After Noel, I see growth and failure. Yan. Kasi hindi naman palagi tayo napapagbigyan sa mga gusto natin. Totoo lang. Diba? Totoo lang. hindi ka pwedeng palaging masaya. Hindi ka pwedeng palaging napapagbigyan. Kasi guess what? The universe hears whatever you say. So, kung, parang,
do you believe with, you attract what you say? Oo naman. Diba? Manifestation. Manifestation. Love So if you attraction. manifest negative things will happen to you. Ako naniniwala ako doon. Legit, naniniwala Same. talaga ako sa ganun. Kasi, ayun nga, in that perspective, the universe is listening to you. So whatever you say, whatever you shout, whatever you whisper in the air, nakikinig yung universe. There's a name for that. It's called verbal conditioning. Yeah, verbal conditioning. So, kukwento ko lang, sorry. Kasi, ito yung pinaka nag-stick ako nung napakinggan ko to. Nakalimutan ko na kung kanino ko to napakinggan. Hindi ba kay yun? Kay Alec Cuenca? I don't know. Hindi ko na sure. Basta, yeah. Pero verbal conditioning, be careful what you say to yourself. Be careful what you say to other people, and be careful what you say to, basically, pag mag-isa ka lang. Be careful kung ano sasabihin mo sa sarili mo. Kasi, basically, na-attract mo yan eh. Alam mo yung personally, this is just me ayoko dun sa mga reaction na, for example, mamatay na lang ako. Ganun. Okay, alis na ako. I really hate that. Kasi, alam mo yun, parang, masyado nating binababa yung tingin natin sa sarili natin. Kasi, ang niya basta sobrang for me, below below the belt yung sinasabi na gano'n. Parang binababa natin masyado yung tingin natin sa sarili natin to the point na we can say that kind of things na we can be gone at this very moment. Okay lang na mawawala na ako at this very moment. Pero siguro, I hope na makita niyo rin yung sense of value sa mga sarili ninyo. Kasi I know there is. Meron talaga yan. Promise. I know there is sense of value. There is value in you. Meron talaga. Promise. Yeah. Ayun, let's continue. Sorry. Ayun nga. And with failures, I do believe in good and bad karma. Okay. Yeah. Okay. Kasi sabi ko nga sa inyo, aside from God, the universe is listening to you. Yeah. Kaya, if you want to be successful in life, you should attract successful things. Maraming pera, gano'n. sorry. Pera. Gano'n. Pero, ayan, isa yun sa mga natutunan ko kay Noel. Like, verbal conditioning. Kasi, very poor ako doon. Kasi sabi ko nga sa inyo, very pessimist akong tao. Noon. And, why do I believe in good and bad karma na naka-incline sa failure? Kasi if you fail, again, there's growth. Yeah. Pero, if you fail, and hindi mo pinansin yung growth, dun papasok yung bad karma. Pero if you fail, and you see the growth within it, may good karma dun. Okay. Diba? Ngayon ko lang actually yung narinig. Hindi, gawa-gawa ko lang. Okay. Pero in my, that's my perspective kasi. Hindi ko siya gawa-gawa lang, as in, Pero, good karma kasi is, whatever you do to other people, comes back to you, diba? Same as with bad karma. So, if you fail because may tinapakan kang tao, di bad karma will get you. Okay. But if you fail, but you do good things. Knowing that you have good intentions. Yes, knowing that you have good intentions in life, in other people, in whatever you do, then good karma will come. Diba? So again, andun pa rin yung the universe is listening to you. So, when you fail, and if it is for good reasons, always remind yourself na there's growth within this failure. Na it doesn't mean na nag-fail ako, failure ako agad. Your failure in I general. am learning. Ganon. If you fail, you are learning. You're learning yourself. You're learning what is happening. You're learning within the events or, alam mo yun? Basta, you're learning. You're learning in life. Kasi, again, hindi naman porke matanda ka na o bata ka pa, alam mo yun, kulang yung growth mo, kulang yung ganyan, o kaya sapat na yung nalalaman mo sa mundo. No. That's some kind of basta talaga na mindset yon. So whatever your age, bata ka, matanda ka, teenager ka, or whatsoever, you're still learning, you're still growing. And if you fail, then thank God you fail, kasi if you do not fail, you're not growing.
Yeah. 'Di ba? Kaya wag kayong matatakot mag-fail. Wag kayong matatakot na, alam niyo yun, yung parang mahusgahan kayo kasi nag-fail kayo. Again, it doesn't mean na failure kayo kapag nag-fail kayo. It means you're learning, you are growing. Yeah, that's a good Yeah. perspective. Diba? Kasi failure equals learning. Basically, yun. Yun Failure yun. equals learning. Failure is learning. Not as in failure na wala ka nang mararating sa buhay mo. No. Yung mga big chains, for example, Henry C. 'Di ba? Yung Hindi mga naman ganun. kasi siya nag-start ng sorry. Hindi siya nag-start ng big siya agad. Of course, before siya maging big, madami ding failures 'yun. Knowing that kind of business, that kind of industry, you will fail a lot. And kahit sa mga small business, 'di ba? Naman. 'Di ba? You will fail a lot. As in, pero that doesn't mean you need to stop. Mm-mm. It means you need to go forward. Step forward. Yeah. Baby steps. Ganyan, 'di ba? Hindi naman kailangan tumalong ka agad sa ano. It's okay na parang baby steps lang. Sorry. Lilinisan po namin yung ng mic, mama. Pero yan nga, baby steps. Little by little. Hindi naman kayo fino-force na humakbang kayo ng malaki agad. Nope. Yeah. Basta when you fail, you're learning. Well, ganun siya for me. Okay. And siguro doon natin tatapusin yung first episode na to. Basically, ang pinaka-message na gusto naming ibarating when it comes to this episode This episode. is that fail on the go. Keep failing. Keep learning. Failing, you're learning. Ganon. Keep failing, keep learning. And basically, mararating mo rin talaga kung ano talaga yung deserve mo. In God's perfect timing. In God's perfect timing. And maraming salamat ulit sa pakikinig sa episode na ito. Kahit wala kaming video. Ayan na. Maraming salamat sa pakikinig. And until next time, again. Wait. Since wala tayong video kanina, let's again promote the avenue. Since sige. we have the phone. Again, we have Avenue here. Coffee. This is Avenue Coffee. Nakwente na pa kanina pa namin ito pinopromote pero walang video. Gusto namin pakita itong bote na to pero walang video. Ayan. So this is Avenue Coffee. Sharon. Anong flavor yan? This is Hinay lang. Ang ano ba to? Spanish latte. This is Spanish latte. Yan, the reason, konting promotion lang. The reason why ganun yung mga pangalan ng namin, ng drinks, like Hinay lang, Solusyon, Illusion. Kung familiar kayo, it's his song. Siya nakaisip na ganun yung gawing titles. Yeah. Since Avenue Podcast and Avenue Coffee is siblings, of course, we are the parents. Yung mga songs, actually naisip ko na siya. Tsaka kasi, very unique ng mga title ng song ni Noel. And here. This is Hinay lang. Yeah, Hinay lang. Marami pa yan. Yeah. And doon namin tatapusin tong episode na to. This is Avenue, a space for me and you. Peace. Love. Peace.